Handa na ba kayo sa aming itatalakay? Pero bago ang lahat, tignan natin kung may idea ba kayo sa aming itatalakay. Magandang araw! Ito ang hula salita. Maaari kayong kumuha ng isang 4 na papel upang isulat ang inyong mga sagot. Meron kayong 10 segundo upang sagutin ang mga nawawalang letra sa salita. Ito ang mga salitang kailangang hulaan. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, panglima, anim, kapag tapos na kayong sumagot, pwede nyo itong picturean at isend sa akin. Paunahan ng 10 estudyanteng makapasa at maka-perfect upang makakuha ng prizes. Ngayong ma-idea na kayo sa aming itatalakay, magsimula na tayo. Pag-usapan natin ngayon ang kakayahang socio-linguistic. Sa papaliwanag ni Savigon, 1,977 na kakayahan na gumamit ng wika na nangangailangan ng pag-unawa sa konteksto ng lipunan kung saan niya ito ginagamit. Ang kakayahang socio-linguistic ay ang kakayahan ng isang tao na gamitin ang wika ayon sa sitwasyon, lugar at kausap. Ibig sabihin, marunong tayong adjust depende kung sino ang ating kausap, bata man, matanda, guro o kaibigan. Halimbawa, kapag sa guro ay gumagamit tayo ng magagalang na pananalita tulad ng magandang umaga po ginang. Pero kapag sa kaibigan ay mas casual tulad ng uy, kamusta? Ipinapakita nito na marunong tayong gumamit ng wika sa paraang naaayon sa kultura at teksto ng lipunan. Punta naman tayo sa mga konsiderasyon sa mabisang komunikasyon ni Del Jaimes, 1974. Una ay setting, saan ang pook ng pag-uusap o ugnayan ng mga tao. Ito ay tumutukoy sa oras, lugar at sitwasyon ng pagkikipag-usap. Halimbawa, iba ang paraan ng pagkikipag-usap mo sa simbahan kaysa sa paaralan o palengke. Pangalawa ay participants. Sino-sino ang mga kalahok sa pag-uusap o pakikipagtalastasan. Ito ang mga taong sangkot sa pag-uusap, ang nagsasalita at ang kausap. Halimbawa, kung guro ang iyong kausap ay mas magalang ka. Kung kaibigan ay mas casual at palakaibigan. Pangatlo ay ang ends. Ano ang pakay o layunin ng pag-uusap o pakikipagtalastasan? Ito ang hangarin o layunin ng komunikasyon. Halimbawa, ang layunin mo ba ay magpahayag, magpatawa, magtanong o manghikayat? Magandang araw sa inyong lahat. Ako naman ngayon ang magtatalakay kung ano nga ba ang act sequence, keys, instrumentalities, norms, at genre. Act sequence ay ito naman ay kung paano ang takbo ng usapan. Halimbawa nito ay ang pag-uusap na nagsisimula sa biruan at ito ay nauwi sa asaran. Ang keys ay ang tono ng pag-uusap. Ito ba ay formal o di formal? Ang halimbawa sa formal ay ang pag-attend sa mga formal na event gaya na lamang ng graduation. Ang di formal naman ay maaari nating maihalimbawa sa paaralan na may magkakaibigan o estudyante na masayang nagkikwentuhan. Instrumentalities. Ito ay kung ano ang channel o medium ng usapan, anyo o estilo ng pag-uusap,
kung ito ba ay pasalita o pasulat. Halimbawa, dati kung may kamag-anak sa malayo, maaaring magsulat ng liham upang may komunikasyon pa rin kahit ang mga ito ay nasa malayo. Ang norms ay kung ano ang paksa ng usapan, ano ang umiiral na panuntunan sa pagtalakay ng nasabing paksa. Na kung sa Ingles pa ay kung ano ang topic ng usapan. Ang panghuli, ang genre. Ano ang diskursong ginagamit? Nagsalaysay ba, nangangatwiran o nakikipagtalo? Ano ang espesipikong sitwasyong ginagamit? Ito ay ang uri ng pananalita na nakalahad mula sa isang sitwasyon. Mahalagang pag-ibayuhin ang kakayahang unawain ang mga ekspektasyon sa lipunan at kung kailan ang akmang panahon ng pagpapahayag. Kaakibat nito, lagi ring isaisip kung ano ang dapat sabihin at kung paano ito sasabihin. Dadako naman tayo sa pagpapalawak. Magandang araw. Ako ngayon ang magpapalawak sa aming tinalakay. Ano nga ba ang sociolinguistic? Ayon kay Savigon, kasama sa pag-uunawang ito ay ang kaalaman sa nilalaman ng mensahe at ang lugar na kanilang pinag-uusapan. At para epektibo ang komunikasyon, ay iniisa-isa ito ni Del Jaimes na nagmula sa salitang speaking, S. Sitting, P. Participants, E. Ends, A. Act sequence, K. Case, I. Instrumentalities, and G. Genre. Magandang araw po mga kapatid. Ang kakayahang sociolinguistic ay magamit natin sa totoong buhay at maaari natin gamitin ang mga ito pinili sa taong ating kausap, lugar, at ang talakayan na pinag-uusapan natin. Ang makikita ng paggamit ng speaking model, mas maunawaan natin kung paano ang epektibong pagpahayag sa iba't ibang sitwasyon. Nakakatulong ito na matiyak na ang mensahe ay angkop na konteksto sa mga lalahok at sa layunin. Ayun na po. Yun lang po at salamat sa inyong pakikinig at pag-unawa.